Siyempre, magandang umaga dito sa Uhuging Vlogger. Oo. Abay, may nag-interview, mami-mami ko daw. Uh, Hindi ko kilala yung in-interview doon. Balita ko, sigurado ako 1,000,000% gawa-gawa nila yan. Aba, bakit? Meron ngang pwede nga, gagawa nga sila ng fake witness. Yan, ang dali-dali niyan eh. Dali-daling gawin yan, yung mga interview. Oh. Hindi papasa sa akin yan. Nung ako ay nakakulong, merong lima sila na mga mommies na OFWs. Kaya nga tinawag yun na 5 mommies eh. Pangalanan natin yung 5 mommies ha. Ang unang-una doon, yung dumalaw sa akin sa kulungan, si Edith Gargar. Yan. Yan, si Mami Edith Gargar. Tapos, Merly Bersheng. Tapos, si Mami Dakel, gabi na. Tapos, si Ma'am Melita Kilates. Tapos, si Kay. Ayan. Sila ang nagbansag dyan na 5 mommies. Yung mga sinaunang supporter ko. Oo. I don't have the way to communicate with them kasi nasa kulungan naman ako. Oo. So 5 yon, si Kay, si Merly Bersheng, Melita Kilates, si Dakel, at saka si Mami Edith. Yung 5 na yon. 5 lang yon. Hindi ko alam kung sino yung pinag-i-interview ni Uhugi Vlogger. Wala na ba epekto sa akin? Siguro, pag nakita ko na lang ng personal, yung matandang in-interview niya, kaysa na maidibanda ko, sampaling ko na lang sa mukha. Di ba? Etong Uhugi Vlogger na to, hindi niya kayang takasan. Hindi niya matalikuran yung issue. Kaya lahat ng pwede nilang gawing issue para matabunan yung issue na nag-endorso siya ng sinasabi niyang the best lawyer na the savvy Filipino lawyer o yung kanyang attorney sabi na may puganteng kriminal at a peking abogado para makapanloko ng OFW. Hindi niya kasi kayang takasan. Bakit? Kasi sa panahon na to, sa kasalukuyan, may nalokong OFW yung dasabi Filipino lawyer. Sa kasalukuyan, ha? Oo. So, may naloko. So, ngayon, yun yung dinadamage control nitong grupo ni Makagago. Oo. Kaya naman yung kanyang galamay, yung Pudginos, Linti Campos, kahapon may pinost pa ako daw hinuli ng NBI, may pinost pa na kesyo ganito. Tingnan mo napapansin, kung ano-ano lang yung kanilang ginagawa, interview ko interview dito, para at least matabunan yung issue, lilipas din. Pero hindi ho lilipas. Bakit? Iyon ang pagkakamali mo, Uhuging Vlogger. Bakit? Ako, matyaga, masigasig. Niya, na yun palang pinautang namin sa kanya, tulong pala yun sa kanya. Wala siyang naisip nga hinihiram yun sa amin dito. Hindi niya naisip yun, Inji. Talagang sumusurok yung dugo ko para ba akong mag-heart attack. Sabi ko kay Binok, sabi ko, my heart is like going to explore, no? Sabi ko. Kasi ang galit ko, at least for 2 years na nag-asa ko ng update sa kanya, natanong na, sagot na ni Binok. Kaya yun ang pasalamat ko kay Binok na siya sa akin, nagtapat siya. Hindi pala si Francis ang kanyang sa isip niya na yung mga pira na pinadala namin doon, inuutang niya sa amin tulong, hindi yung tulong. Baro yun, Francis. Baro yun. Kung nanood ka man, ilagay mo sa kutok dito sa utak mo, yung mga pira na yun, na sa mga lawyer mo, magmula pa doon sa eleksyon, hiram yun sa'yo. Yung mga palipad namin, at saka yung plates namin sa, yung mga humanitarian, yun ang tulong. Pero yung mga baro sa loan, sa lender, hindi yung tulong. Bayaran mo yun. Pero madam, ni minsan ba, Ang nga niyan ang dating pa nga niyan pag eto kasi yan yung ginawang style noon ni Culaong sa isa sa alam ko na nabudol niya. Ang gagawin pa niyan, babaligtarin pa yan.
etong si Karen Whitmore Nanay Karen Whitmore, ang nagpipilit na magbigay ng pera. Yan pa sasabihin niyan. Ang sasabihin niyan, may gusto sa kanya. Yan ang yan ang isasabihin pa niyan. Abangan ninyo ginawa na niya yan dati sa isang matanda. Alam niyo kung ano sabi? Gusto mo nga ako binibigyan ng pere kasi gusto mong magkatawagan tayo sa BJMP para nalalambing kita eh. Di ba kaya ka nagbibigay sa akin ng pera dahil gusto mo ko? Mga po, sabi ko sa inyo. Baka yan pa ang isagot ni Kulaong. Ganyan yun, mambabaliktad pa yan. Yung tinuturing niyang mami, kayang-kaya niyang sabihan ng masasamang salita. Like sabihin na nag-uusap sila ng discreet, yung alam nyo na, yung mga SOP, mga ganun. Kaya tumatawag sa kanya, nakikipag-usap sa kanya. Yan pa ginawa niyan dati, parang ang dating. Kaya nagbibigay ng pera yung mga mamis kasi gusto siya. Gusto siyang jowain. Parang ganun ang ginawa niya doon sa dati. Doon sa isang mami na ganyan din ang ginawa niya. Buti na lang yun, maraming pumigil na magbigay ng pera. Kasi etong 5 mami, sila yung mga talagang na 100% na brainwash ni Kulaong. Kaya nakapagbigay ng ganong kalaking halaga. Pero yung isang mami na kakilala ko, na binaligtad pa ni Kulaong, ginawan pa ng kwento, na pinagnanasaan daw si Kulaong. Naku, buti na lang yun, hindi nakapagbigay ng ganong kalaki. Ay nabigyan kayo ng credits sa pamimigay nyo ng mga wheelchair, ng ganto, ng ganyan, ng bigas, maybe nakatulong din kayo, no? Nabigyan ba kayo ng kahit special mention man lang ng mga tao na ito? Yung mga tarpaulin. Sa tarpaulin. Yung si Ayoke, ganito. Satisfied naman kayo? Do you think totoo na yung tama naman yung binigay nyo, kumbaga yung pinadala nyong pera, talagang nagastos lahat-lahat sa pamimigay, sa pag-humanitarian niya? Yun ang kaalam-alam namin na pinabigay lahat. Pero, yung napanood ko si Nasuke, hindi pala. So, kumbaga, nito nyo lang nalaman na Putrages, hindi pala totoo. Talagang he used us, no? Yung ginagamit lang niya kami kasi yung ang mga kalooban namin, weak kami. Hindi kami, yung magpagbigay kami kahit wala kami mapagbigay. Dahil alam ko naman kung ano ang hirap ng mga Pilipino sa atin. Kung pwede pa lang, ako pa, talagang kung meron akong ikatulong, tutulong talaga ako. Pero yung ginawa ni Francis sa akin, masakit talaga. Yung sa amin, hindi sa akin, sa amin mga mami dito sa UP, binangkrap niya lahat kami. Pati yung mami at daddy dito naghihirap. My goodness. Na yan. Grabe, Norman Mangusin. Nanonood ka dito. Grabe, baka mamaya kahit si Madam Karen, hindi mo rin kilala. Kasi Madam, alam nyo, madami na po ako na-interview. And isa lang ho ang isinasagot niya sa kanyang video at nag-aangas-angas pa siya. Madalas niya sabihin, hindi ko naman kilala yung mga yan. Well, hindi kilala. Paano yung mga Zoom meeting namin sa BJMP? Bakit andito pa? Bakit allowed siya mag-Zoom meeting sa BJMP? Ilang beses namin nag-Zoom meeting doon siya nakakulong. Hindi pwede yan. Actually, hindi po pwede yan. Paano nangyari yan? May nakakapag-internet pala ho si Norman Mangusin sa loob ng BJMP. Totoo yan. My Alam mo, goodness. hindi? Ang buhay niya sa loob, buhay ng king. Talaga yung mga palipad lang namin ako. Dahil sa inyo. Grabe talaga yung paglabas niya sa amin. Salamat. Anong salamat? Lintik ka. Pero alam nyo, Madam, lately, no, nitong mga nakaraan, medyo napadulas siya. May nasabi siya na dito mapapatunayan natin na totoo ang sinasabi nyo, Madam. Alam niyo po ba, marami pong OFW na tumulong sa akin nung ako'y nakakulong. At ako po'y nangangako na kung sakali pong matatapos yung huling kaso ko, at makaka-recover ako, makakabenta ako ng property ko, lahat po sila, tutulungan ko pabalik. Opo, hindi po ako nanghingi sa kanila. Hindi po ako umutang sa kanila.
Putang ina, yung katarantaduhan. Hindi humingi, hindi umutang. Kay Macber nga na barkada kong vlogger, kasama namin sa 14 Vloggers, pinapangutangan mo. Oh. Tumawag po yon si Macber. Nakwento ko na to kanina. Tumawag si Kulaong kay Macber. Nagtatawagan kami ni Macber dun sa account niya. Na yung personal account niya. Tapos meron siyang pang social media account. So, tumatawag si Kulaong, madaling araw, sinagot ni Macber. Oh, nandun ako, narinig ko yun. Oh, pinapautang si Macber ng kung na nagkakamali, 5,000 Canadian dollar. Kung merong mauutangan ng 5,000 Canadian dollar, una muna nagtanong kay Macber kung may pera si Macber na extra, hihiramin muna ni Kulaong kasi parang nasa kalahating milyon yung kailangan pera ni Kulaong, ihahanap na lang daw sa iba yung kulang. Kung merong nasa 250k si Macber nung time na yun. Walang napala si Kulaong kay Macber, hindi pinautang ni Macber at wala ring binigay si Macber. Pero yung kwento ni Nanay Karen Whitmore, dun yun parang pag napagdugtong-dugtong mo, siguro yun yung mga time na si Kulaong, nung nakakulong, kung kani-kanino nanghihingi, nangungutang ng pera. Dito, yung salita mo Kulaong na hindi ka nanghingi, hindi ka nangutang, imposible yun. Wala kang magagago sa ganyan. Kaya dapat sa'yo, idemanda. Sila po ay kusang tumulong sa akin nung ako'y nasa loob ng kulungan. Talaga naman nung Ayan, yan na yung kusang tumulong. So dito napapasok ngayon, na si Kulaong, kasi yun wala yung pakialam sa tauhan. Kita nyo, kay Casper, binuyo niya ng binuyo para magsalita ng libelous kay Makagago, pero nang makatanggap ng subpoena si Casper, di ba, biglang naglaho, nawawala na ngayon, di na nagpapakita. So, yan na yun. Baka itong si Kulaong, sasabihin niya, hindi siya ang nangutang, hindi siya ang nanghingi ng pera. Dahil lang sasabihin ni Kulaong, paano ko makakapangutang sa inyo, hindi naman ako nakakagamit ng cellphone nung nakakulong ako. Baka ituturo niyan si Batalan. makikita nyo sa aking YouTube, kung magpalipad sila, libo-libo. It survived my people po. It survived. Nakakain po yung aking mga tauhan sa loob ng kulang-kulang 4 na taon habang ako'y nakakulong. Hindi ko po yung kinakalimutan, lahat sila. Nagkataon lamang ho na ako ay nakalagay sa isang sitwasyon na wala pa akong magawa. Pero hindi ko ho sila binudol, hindi ako nag-endorse sa kanila ng peking produkto, peking abogado para sila ay linlangin. Hindi po ganon. Talaga pong sinabi niya yan. Itong isa sa mga latest videos niya, sinabi niya mismo yan. Yan mismo yung salita niya. Ang mas sagot ko sa iyo, Francis, sinungaling ka. Dahil hingi na hingi ka sa daddy mo dito at sa mami mo. Kahit walang maibigay yung dalawang mami at daddy mo, nag-uutang para lang mapabigay sa iyo, hingi na hingi kang lintik ka. Alam mo ba yung Ganyan na style ni Kulaong tatawag sa iyo, mami, nanay. Kay Nanay Mary Ann nga, tawag niya kapatid. Kapatid, parang awa mo na kapatid. Mga ganon. Doon ka titirahin yun sa parang itinuturing kang kapatid, tinuturing kang nanay, tinuturing kang tatay. Siyempre, makukuha loob mo kasi ganun nga ang tawag sa'yo. Pero yung sarili niyang nanay, minumura niya. mami at daddy mo dito? Wala na nga sasakyan si Apo G kasi hindi na maka-afford magbayad. Sus Mariose, biruin mo yung ganong nangyari, no? Alam nyo, ang gusto ko sabihin sa kanila, hindi kasi kayo nakinig noon sa 14 Vloggers. Kung kayo nakinig lang sa amin, hindi nyo sana naranasan noon yan. Si Karen Whitmore, di ko siya naabutan noon Sila Apple G kasi hindi nakinig sa amin. Binash pa kami noon. Kung ano-ano pa sinabi sa akin, sa aming 14 Vloggers. Kaya nangyari, siguro nakapagbigay na rin sila doon ng pera, mas lalong malaki.
ang nakuha ni Kulaong sa kanila kasi nga hindi sila nakinig sa amin. Hindi to victim blaming. Ako po sinasabi ko lang na kung nung panahon na yon, sumama na kayo sa amin, nakinig kayo sa aming mga sinabi, siguro walang nawalan ng sasakyan, ng kondo, ng bahay, walang na delete, walang na elite na ari-arian, walang na embargo, walang na bankrupt. Kasi kung wari lahat kami noon, kasi yung dalawa sa 5 mommies, kinausap ko. Si Nay Jessica, kinausap ko. Si Kuya Nasukir, kinausap ko. Si Kuya Alpha, kinausap ko. Yan yung mga kinausap ko noon. Kasi gusto ko silang i-save. Kaya lang nga po, syempre, mas matatanda sa akin yung mga yan. Hindi nila ako pinakinggan. Pero, yun nga yung masasabi ko, hindi ko sila sinisisin. This is not victim blaming. Pero, ang akin lang, gusto ko lang i-point out na hindi ito mangyayari kung nakinig sila sa akin, nakinig sila sa 14 vloggers. Nakakalungkot lang kasi nga, yun nga, umabot sa punto na gano'n na nangyari. Umabot sa punto na kailangang, may mga nawalan ng bahay, nawalan na bankrupt, diba? Napakasakit. Alam niyo, sa totoo lang, dun sa dalawa sa 5 mommies na nakakatawagan ko noon, sabay kami kumakain, sabay kaming nagme-merienda. Kapag sila merienda time nila, ako naman, magkame-merienda rin. Kami ng asawa ko, kami ni Joy, video call kami. Tapos, pinakilala na nga ako dun sa mga amo nila. Ganun sila ka-close sa akin. Talagang umabot sa punto, ino-opera na akong mag-aral ng abogasya. Wala daw akong iintindihin. Lahat daw sagot nila, bahay, kuryente, tubig, wifi, pagbablog ko, suporta nila. Mag-aral ako ng law para lang maging abogado ko at maging abogado ko ni Kula. Ang plano pa nga nila noon, doon ako titira sa kanila sa Tarlac ba yung isa o Pangasinan? Tapos yung isa Ilocos. Doon ako titira sa kanila habang ako'y nag-aaral. Wala daw akong iintindihin kasi nga gusto nila magkaroon ng abogado si Kulaong na sarili niyang abogado na yung kumbaga parang libreng abogado na ako ni Kulaong. Ang ganda ng mga plano nila noon, magtatayo ng farm, tindahan, grocery, magtitinda ng mga bigas. For good na talaga silang dalawa, for good na. Malapit, talagang next year, yun yung sabi nila sa akin, next year, uuwi na kami ng Pilipinas. Nagtitingin na nga sila ng ng mga negosyong papatok, mga kanilang mga plano na papasyalan, pupuntahan, mamamasyal daw kami, kasama ako, mga ganun. Pero, hindi kasi sila nakanig sa akin. Kaya alam nyo, yung konsensya, parang nakokonsensya, parang nakokonsensya ako sa dalawang mamis na yun kasi ako naglapit kay Kulaong dun kasi ako yung una nilang kinontak tapos sabi nila baka pwedeng ko sila kay Kulaong kasi gusto nilang makausap ng personal. Ayun na. Doon na pala sila mapapariwara. Kawawa naman yung yung magkaibigan na yun. Nanay namin yun, talagang grabe ang tawagan namin nun. Minsan, 2 oras, 3 oras. Tawagan, talagang walang babaan. Kasi, wala kaming talaga na mangyayari itong ganito. Okay, sabi ni Lisel, Boss Mac, natawa ko sa pamangking kong 2 years. Pagkakita niya kay Kulaong, sabi niya, si Pennywise daw. Sino ba yun? Si Iyak ba yun? Si Boy Iyak? Mas pa si Boy Iyak presentable pa si Boy Iyak Kay Kulaong.
Okay, Ghost, HOK, Domino na yan. Lahat ng may atraso sa kanya na OFW, magsasampa ng kaso. Sana nga po. Okay, Ate Glendy, kumpleto ang araw ng walang kulaong time. Ayun nga. Okay, Miss Bulabog, oy, present na dan na kay Nasukir. Ate Miss Bulabog, shoutout sa'yo. Kagabi pa ako nakalike ha. Si Kuya Mac kasi nakatulog ata. Hindi po nasabit ng heavy equipment yung poste dito sa amin. Kay Chador David, boss, kailangan pagawan ng rebulto si Kulaong para hindi makalimutan. Para pag naiinis ka, may babastusin ka, maging labasan ng sama ng loob. May rebulto tapos may mga palakol dun sa baba, palakol, mga 29, may itak, may kutsilyo. Tsako, unang-unang mababasag dyan yung ilong eh. Pia Zabat, hindi po nababasa comment ko. Pa-shoutout na lang po, Boss Mac. Ano po ba comment nyo, Pia Zabat? Parang ngayon ka lang nag-comment. Pia Zabat, ayan. Kasi nagbabasa po ako ng comment eh. Hindi ko po nakikita yung comment ninyo. Ayan, hindi pa siya tapos pero nag-live na ako. Kita ko si Kuya Mac naka-live na. Naku, baka sabihin ng matanda, pinakamatandang YouTuber, inaagawan ko siya ng manonood. Okay, Ate John Abriguera, hello po. Ate Glenn Agoy, akala ko diretso na eh. Kay Ate Esther Villanca, na-addict na sa kulaong time. Kuya Chodor David, Boss Mac, pakitanong kung magkano paggawa rebulto. Yung paggawa ng rebulto, pambili na lang muna natin ng lechon, saka na rebulto pag nategi na si kulaong. Jermat, makasabi si Kulaong, wala daw estapa na kaso. Eto, pag nagkaso tong mami, large scale estapa to kasi million na. Hindi lang large scale estapa, syndicated estapa po yan, germ out. Ghost, domino na yan, Boss Mac, lahat ng mamis at mas lalong hindi na makakapagpiyansa yan. Okay, nawala. Makakapagpiyansa yan si Manguten. Mas masaya yon kasi donut 24/7 at bugbog si Manguten sa rehas. Kicks, dapat sa Tulpo, Boss Mac, mas malawak ang reach at mapapaya talaga si Norman. Alam mo, Kicks eto, mabuti talaga to, naging, napasukan ni MG etong topic na ito. Kasi alam niyo po, kahit na ako ang mag-vlog niyan, o kahit sino sa amin na 14 vloggers ang mag-vlog niyan, pagtatawanan lang tayo ni Kulaong. Bakit? Kasi alam ni Kulaong, mahina lang ang 14 vloggers sa sa community. Kumbaga isolated lang sa 14 vloggers versus Kulaong. Hindi katulad dito kay MG na merong napakalaking community, merong pang koneksyon sa mga mas malalaking vlogger at maraming kaibigang malalaking vlogger at merong koneksyon sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Katulad na-interview niya si Marcos Lacanilaw. Tapos sumunod pa, na-interview niya na matindi si Rowena Guanzon. Tapos sa Biyernes, meron na naman siyang mai-interview na vlog na mai-interview yung mas matindi. Naku po, ewan ko na lang talaga kay Kulaong. Okay, Kicks, dapat sa Tulpo, Boss Mac. Ayun, tama nga. Genos, kasabwat ka din dyan. Hinahamon ko kayo. Ikaw, Genos. Yung nag-comment na to, mukhang kinatay na to ni Kuya Henry. Genos, please lang, kung makapaglalabas ka ng ebidensya na kasabwat ako dito ni Kulaong, please lang, pakikasuhan nyo din po ako. Parang awa nyo na. Ang tagal na kasi. Alam nyo, inip na ako dyan. Pag sinasabi, may subpoena ako, may warrant of arrest, may kaso, may demanda. Please naman. Diba? Sabihin nyo naman kay Kulaong, idemanda na ako. Tapos dito kay Nanay Karen Whitmore, kung meron kayo ebidensya na kasabot ako dyan, please naman. Ang tagal na 4 years, 5 years na sinasabi sa akin yan. Hanggang ngayon, wala pa rin. Go, hint ko, magsama-sama lahat ng mamis, tapos pupunta kay Tulpo pag may concrete evidence na talaga. May concrete evidence na po talaga. Mga resibo pa lang nila, mga hawak pa lang nilang remittance slip. Naku po, yari na talaga si Kulaong dyan. Miss Bulabog, tsaka Kulaong time tayo. Iba case ni Itay na Sukir na pinocontent. Doon
Kasi yun nga yun 'di ba? Kahit na anong ano pa natin, magkakapares man tayo ng kalaban. Meron talaga tayo kanya-kanyang opinion. Katulad ng si Kuya Nasukir, ayaw niya kay kay Sabi. Okay, Kuya Henry, Jeno, sino ikaw kasabwat? Mas ikaw nga mukhang scammer eh. Pahinga na Kulaong Bulates. Gawa ka ulit fake account mo. Kenkel, good morning. Ayun, shoutout daw sa misis niya si Mami Bex. Parang nagko-comment yan sa akin, Mami Bex. Miss Bulabog, ayun, okay. Ate Brigera, nandyan. Ni Brek, patulpo na lang siya. Si Brigera, thank you, Mac, sa damit. Okay, Kirk lang, Boss Mac, present from Nueva Ecija. Bakunawa, ayan, di naman kilala ni Kulaong yan. Yan ang sasabihin ni Kulaong.